Good day mga kamots, welcome back to our YouTube channel. So nandito tayo ngayon sa MOA, Pasay City dahil today is the last day ng Makina Moto Show ngayong araw na ito sa SMX. Kaya naman pupunta tayo ngayon doon mga kamots para tignan yung mga bagong labas na motor na soon ipipicture din natin sa ating YouTube channel. So pupunta tayo ngayon sa SMX sa Makina Moto Show. So tara, samahan nyo ako. Nandito na tayo ngayon sa SMX mga kamots, no? Ayan, so bali papasok na tayo. Para mabilis lang tayo mga kamots, i-feature ko lang sa video na to yung mga bagong labas na motor sa mga iba't ibang other motorcycle brands. So, yung mga ano lang po eksaktong details ng mga bagong labas na motor tulad ng specs and features at yung itsura. Para lang mabilis tayo mga kamots, no? Ayan, so papasok na ngayon tayo dito sa SMX. And papakita ko na sa inyo yung mga bagong motor na nilabas dito sa Makina Moto Show 2026. So gaya nga ng dati, bago makapasok sa mismong event dito sa SMX Convention Center, kailangan mo muna nga dumaan dito sa information or registration booth para magbayad ng entrance fee for the event na nagkakahalaga ng 150 pesos. At after mo nga magbayad, tatatakan ka nila nitong makina sa braso mo and then pwede ka nang pumasok sa loob ng mismong event. Okay, so the Makina Moto Expo 2026. So excited na ako ipakita sa inyo mga mods kung ano yung mga bagong motor na in-reveal at inilabas dito sa event na to ngayong taong 2026. As you can see, napakaraming tao pa rin pumupunta dito sa Makina Expo kahit na hanggang ngayon sa pinaka last day nitong event na ito. So uunahin na nga natin ang mga bagong motor na inilabas mula kay Honda Motorcycles. Ngayong 2026, ano-ano nga ba mga bagong motor naman ang in-reveal dito ni Honda Motorcycles? Okay, so let's start with this motorcycle na Honda NX500, isang adventure motorcycle type na mula kay Honda Philippines. Napakaganda nga nitong motor na ito at bagay na bagay sa mga adventure rides, sa mga may hilig mag-adventure rides dyan. Ito ang bagong motor mula kay Honda Motorcycles, the NX500. At meron na nga rin po itong built-in na crash guard na makikita nyo sa mismong motor na bagay na pwede na nga rin natin paglagyan ng mga driving light at auxiliary light. At dito naman sa tabi niya makikita natin dito yung mga specs at features nitong NX500 na ito. Dito naman tayo sa pinaka-star of the show ng Honda Motorcycle Philippines. Ang Honda WN7, isang big bike na electronic. Yes po, tama po ang narinig ninyo. Ito po ang kauna-unahang big bike na inilabas ni Honda Motorcycles na electronic. Nasagot nila sa mga gusto pa rin magkaroon ng big bike kahit na patuloy ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Na yan mismo ang purpose kung bakit inilabas ito ni Honda itong WN7. Dahil for the first time ever, ito po ay big bike na naka-electronic design na po. And then ito naman yung pinaka-engine specs at features nitong electronic big bike na ito mula kay Honda. Sunod naman kay Kawasaki Motorcycles naman tayo. Narito naman ang mga inil-reveal at nilabas nila dito sa Makina Moto Show 2026 na mga bagong motor. Let's start with this new adventure motorcycle na naman. Of course, mula yan kay Kawasaki Motorcycles, the KLE 500. Marahil ito ang katapat ng nauna natin pinakita na mula kay Honda Motorcycles, the NX 500. Itong KLE 550. Ang bagong offer ni Kawasaki Motorcycles sa mga mahihilig sa adventure rides na napakaangas at napakaganda nga rin ng design ng ginawa dito ni Kawasaki Motorcycles dito sa motor na ito. Okay, so lipat naman tayo dito kay MB Agusta. Narito naman ang mga bagong motor nila na inilabas dito sa Makina Moto Show 2026. At ang pinaka-star of the show naman nila dito ay itong pinakabagong MB Agusta Super Veloci 1000. Isang super sports bike na mula kay MB Agusta na napakaganda ng pagkakagawa at unique talaga ang design. Ika nga ng iba ay one of the rarest sports bike na mula kay MB Agusta. Ano ba naman, halos naka full setup na ang motor na ito at napakagwapong-gwapo talaga. Yung tipong kapag sinakyan mo talagang mapapalingon lahat na makakasabay mo sa kalsada. At ito naman ang kanyang mga engine specs at features dito sa tabi ng motor na ito. Okay, so let's go with the CF Moto naman. At narito naman ang mga bagong motor na inirelease at inilabas
inilabas nila dito sa Makina Moto Show 2026. So unahin na nga natin itong pocket bike na ito mula kay CF Moto, the Papio Racer XO. Napaka-cute at nimble nga lang ng motor na ito mula kay CF Moto. Na bagay nga kahit nga sa mga lady rider na hindi naman pinagpala sa height. Dahil nga sa design at forma nitong motor na ito, kahit mga 5'5 or 5'4 in height kayang-kaya itong manehuhin. Yung ganitong kaliit na motor kay CF Moto mo nga lang makikita at mabibili. Parang may pagka-sports bike din ng itsura nitong motor na to, pero napakaliit talaga niya sa personal. Kaya nga naman ang iba ang tawag dito ay pocket bike or pocket motorcycle. At ito naman ang engine specs at features nitong Papio Racer X01. At kung electronic bike nga lang din ang pag-uusapan, hindi rin papahuli itong CF Moto na ito dahil naglabas din sila dito sa Makina Moto Show 2026 ng isang electronic scooter. Ito nga po yung Zeho AE7 na mula po yan kay CF Moto Philippines. Sa nga pala dito sa Makina Moto Expo ngayong taong 2026 mas pinipicture at ina-highlight dito yung mga electronic vehicles o electronic motorcycles dahil sa patuloy na problema sa presyo ng gasolina dito sa bansa natin. Siyempre, hindi rin mawawala dito yung mga motorsiklo na meron din naman kahit papaano mga matitipid sa pagkonsumo sa gasolina na inilabas din dito sa Makina Moto Show 2026. At eto naman po yung mga specs at features ng Zeho AE7 na mula kay CF Moto. Alright, so lipat naman tayo dito kay Boge Motorcycles. Ayon kay Makina Moto Show, ito daw po yung motorcycle brand na napakaraming inireveal na mga bagong motor dito sa SMX Convention Center this year 2026. Simulan natin dito sa pinakabagong underbone na labas mula kay Boge Motorcycle, the Storm 150. Napantapat ni Boge Motorcycle sa Sniper ni Yamaha at Winner X ni Honda na meron din napakagwapong design at itsura. At may pagka-racing style concept nga din itong underbone na ito mula kay Boge Motorcycles. Magmula sa unahan hanggang sa gilid talagang detalyado ang ginawang pagka-racing style dito ni Boge Motorcycles. At ito naman ang engine specs at features nitong bagong underbone na ito, the Storm 150. Okay, so sunod naman natin itong pinakabagong ADB naman mula kay Boge Motorcycles pa rin, the SR180 ADB. Kung naghahanap ka ng bagong design at new breed of ADB, marahil itong Boge SR180 ADB na ang hinihintay mo at inireveal na nga yan dito ni Boge Motorcycles sa Makina Moto Expo 2026 na soon ay magiging available na rin sa mga kasa ni Boge Motorcycles. Paka-unique din ang itsura nitong ADB na ito. Tignan nyo naman, napakaganda, lalong lalo dito sa part ng headlight niya. At ito naman po yung mga specs at features nitong ADB scooter na ito mula kay Boge Motorcycles, the SR180 ADB. Hanap mo ba ay mga classic scooter mula kay Boge Motorcycles? Don't worry dahil naglabas din sila dito ng pinakabagong classic scooter nila. At ito nga po ay ang pinakabagong Boge SR150C or meaning classic. Napakaganda nga rin ng classic scooter na ito mula kay Boge Motorcycles, lalong lalo na yung kulay niya, no, silver gray. At napaka-unique nga din ng mga design na nilagay dito na CF Moto. Magmula doon sa simpleng blue stripe decals niya rito sa gilid hanggang sa mga garnish niya na may pagka silver chrome na lalong nagpalakas ng dating dito sa classic scooter na ito. At meron pa nga po naka-engrave dito na Beethoven sa gilid niya, proof na napaka-classic nga nitong scooter na ito. Although classic scooter siya, pero naka-digital instrument panel na rin po ito. Kumbaga modern technologies na rin ang inilagay dito ni Boge Motorcycles. Kumbaga classic yung design niya sa kabuuan, pero yung mga features niya modern na modern talaga. At narito naman po ang kanyang mga engine specs at features. Yan ng Boge SR150C or classic. Sunod naman natin itong another
adventure motorcycle pa rin. Mula naman yan kay Bosch Motorcycles, the Rally 300. Napakaganda at bagay na bagay din sa mga thrill at adventure rides itong bagong motor na ito mula kay Bosch Motorcycles. May pagka dual sports touring bike nga itong motor na ito na bagay kahit sa city or terrain rides. At ito naman po ang mga engine specs at features nitong Rally 300 na mula kay Bosch Motorcycles. Dito naman tayo sa Taiwanese brand na SYM Motorcycles. Na dito nga sa Makina Moto 2026 ay may mga inireveal at inilabas din sila mga bagong motor dito. At narito nga ang ilan sa mga yan. Let's start with this all new maxi scooter, the Joyride 300. Na for the first time ever ay lumapag na nga dito sa Pilipinas at inireveal na nga ni SYM Motors dito sa Makina Moto Expo 2026. Na ipantatapat daw po ni SYM sa Yamaha X-Max 300. Napakaganda nga rin ng maxi scooter na ito na meron napakalawak din na footboard at meron din napakalawak na upuan, kaya naman relax na relax ka as a driver at yung passenger mo kapag ka umupo ka dito sa pinakabagong Joyride 300 na mula kay SYM Motors. At ito naman po ang kanyang mga engine specs at features na talaga naman magugustuhan ninyo. At yan po ang SYM Joyride 16300. And another one pa rin mula kay SYM ang pinakabagong ADX 300. Ang nakababatang kapatid ng ADX 400 na ADB mula kay SYM Motors. Napaka-futuristic rin ng isang to, lalong-lalo lang sa design ng mga headlight niya na naka-projector lamp na po. At meron din itong napakagandang smoke visor. Dito nga lang din po yan inilapag ni SYM Motors dito sa Makina Moto Expo 2026. Na ayon po sa kanila ay magiging available na rin po sa mga kasa nila nationwide. At ito naman po ang specs at features nitong pinakabagong ADX 300. So let's go with the FKM Motorcycles. Marami lang silang mga dinisplay na mga motor dito sa Makina Moto Expo 2026. At dalawang motor din nga po ang ni-reveal at inilabas nila dito sa event na ito. Unahin na nga natin itong pinakabagong ADB scooter na naman mula kay FKM Motorcycles, the Core 188. Na napakaganda at napakaangas nga po ng design ng pagka-ADB nito. Color white at combination of blue and black decals po ang team nito. At meron din po itong napakalaking futuristic na instrument panel na naka-TFT display na po. Napakalapad ng upuan at meron na rin pong 2-in-1 grab bar na pwede na rin nating kabitan ng top box. Napakaganda rin ng design ng headlight nito na naka-projector lamp na rin. At kagandahan dito mga kamots, meron na rin po itong built-in camera. Harap at likod na po yan. Kaya naman napakalaki na ng in-improve ni FKM Motorcycles pagdating sa mga bagong nire-release nilang mga motorsiklo. Dahil na rin yan sa mga makabagong features na nilalagay nila sa mga bagong motor na nire-release nila dito sa Pilipinas. Ang kagandahan pa dito, hindi ka na kailangan pang bumili ng aftermarket na rim dahil sa stock na gulong pa lang niya naka-rim na po ito at ang kulay ng rim niya is color gold na lalo nagpa-premium dito sa scooter na ito. At ito naman po ang mga engine specs at features nitong bagong ADB scooter na ito mula kay FKM the Core 188. Next naman natin bagong ADB scooter pa rin mula kay FKM, but this one is the expressway legal ADB scooter na FKM Venture 400. That's right,
this one is the higher CC engine displacement when it comes to Venture series ni FKM. Meron din itong napakagandang design ng headlight at meron din po itong built-in camera. Front and rear na po yan mga kamots. At ang kagandahan pa dito, meron na rin po itong built-in crash guard na meron na rin nakakabit na auxiliary light. Kaya naman kung bibili ka nitong Venture 400 mula kay FKM halos wala ka nang ipapakabit na aftermarket accessory dito. Dahil kapag binili mo siya halos lahat kompleto na, magmula sa mga magagandang features hanggang sa mga essential accessories na nakakailanganin natin habang bumibiyahe tayo, lalong lalo na sa gabi. Tulad na lang nitong napakalaki niyang auxiliary lights na kasama na. Ito naman po ang mga engine specs at features nitong pinakabagong Venture 400 mula kay FKM Motors. At dito nga sa Makina Moto Expo 2026 ay i-display din nila yung pinakabagong Pantra motorcycles mula kay FKM Motors. Walang iba kundi itong FKM Agimat 175. Isang panghanap buhay na motorsiklo na offer sa atin ni FKM Motors. Kaya naman kung ang hanap mo ay napakamurang panghanap buhay na motorsiklo, marahil itong FKM Agimat 175 ang isa sa may ko-consider mo. At ito naman po ang engine specs at features nitong Pantra motorcycle na ito mula kay FKM, the Agimat 175. Of course, hindi magpapahuli itong si Suzuki pagdating sa paglalabas ng mga bagong motorsiklo, lalong-lalo na sa ganitong event na Makina Moto Expo 2026. Narito ang ilan sa mga bagong motorsiklong in-reveal at inilabas nila dito sa event na ito. So let's start with this all-new off-road motorcycles, the Suzuki DR160. Yes po, another off-road motorcycle na naman na pagpipilian natin when it comes to Philippine market. At mula pa po yan kay Suzuki Motorcycles, na ito daw pong DR160 ang ipangtatapat nila sa CRF at XR ni Honda, na kapwa off-road design motorcycle din. Napakaganda at napakaangas nga din ng ginawang off-road design dito ni Suzuki. Na kung ikaw nga ay mahilig sa mga off-road rides, ay imposibleng hindi mo magugustuhan itong pinakabagong off-road motorcycle mula kay Suzuki. Na ayon po sa kanila itong bagong DR160 equipped na rin po ng single channel ABS, na kahit papano ay okay na rin pagdating sa braking features niya. At ito naman po ang engine specs at features nitong pinakabagong DR160 na mula kay Suzuki Motorcycles. Okay, sunod naman natin itong bago pa rin mula kay Suzuki Motorcycles, the B-Strom 160. Yes po, ito po yung nakababatang kapatid ng B-Strom 400. But this one has a 160cc engine displacement only, na for sure na mas mababa ang presyo compare sa mataas na version na B-Strom 400. Sa looks at design nitong B-Strom 160, halos magkamukha sila ng B-Strom 400. Talagang sa engine specs lang sila nagkatalo. By the way, ito pong B-Strom 160 ay dinesign po as adventure motorcycle. Kaya naman kung noon pa ay gusto mo na magkaroon ng B-Strom mula kay Suzuki pero hindi mo afford yung 400cc engine displacement nito, wag kang mag-alala dahil narito na ang 160 engine displacement ng B-Strom. Kaya naman kung ako sa iyo ay pag-iipunan ko na itong motor na ito dahil ayon kay Suzuki ay malapit na rin po nilang ilabas ito sa mga kasa nila nationwide. At ito naman pong isang B-Strom 160 na ito na color black ay dinisplay nila dito with matching top box
shocks and side panniers para ipakita sa atin ni Suzuki kung ano yung potential looks niya kapag meron na siyang ganitong mga accessories. At para magka-idea na rin tayo kung ano yung mga dapat nating ipakabit dito sa Suzuki V-Strom 160 tulad ng crash guard niya, auxiliary lights at maging dun sa lever shield niya. Disclaimer lang po, ito po ay sample display lamang po mula kay Suzuki para lang ipakita sa atin yung mga dapat nating ipakabit dito sa V-Strom 160 at kung ano yung mga babagay sa kanya. At ito naman po ang mga engine specs at features nitong pinakabagong V-Strom 160 mula kay Suzuki Motorcycles. Alright, so lipat naman tayo dito kay Zontes Motorcycles. At meron din silang mga bagong motorsiklong nilabas dito sa Makina-Moto Expo 2026. At narito ang ilan sa mga yan. Let's start with this all-new Zontes 150X. Yes po, tama po ang narinig nyo. This one is 150cc engine displacement lamang. Na finally ay inireveal at inilabas na nga dito ni Zontes Motorcycles sa Makina-Moto Expo 2026. At magiging available na rin sa mga kasa nila nationwide. Nakilala natin kasi si Zontes Motorcycles sa paglalabas ng mga expressway at big bike motorcycles. Kaya naman talagang nakakagulat din dahil inilabas nila itong lower displacement ng maxi scooter nila na ipangtatapat nila sa mga other motorcycle brands na may kaparehong segment at engine displacement. Kaya naman kung fan ka ng mga motor ni Zontes Motorcycles, marahil magustuhan mo itong 150cc engine displacement na maxi scooter nila na talaga namang bagong-bago at siksik din sa mga magagandang features. At ang pinaka-highlight nga po dito sa bagong scooter na ito, ayon daw po kay Zontes Motorcycles, ang pinaka-frame na ginamit po dito ay alloy. Yes po, alloy frame po ang ginamit sa kabuuan ng chassis na itong scooter na ito. Kaya naman ayon po sa kanila ay napakagaan nga lang po nitong maxi scooter na ito. Paniguradong matibay at pangmatagalan ng chassis na ito dahil sa alloy frame na po ang ginamit dito na hindi basta-basta tatablan ng kalawang at hindi agad-agad masisira. At narito naman po ang mga engine specs at features nitong pinakabagong maxi scooter nito mula kay Zontes, the Zontes 150X. And another new na naman mula kay Zontes Motorcycles, itong 400G nila na new version. Meron nga po silang mga bagong features na idinagdag compared sa old version nito. Tulad na lamang po na tinatawag nilang ride-by-wire. Ibig sabihin yung throttle nito hindi na po pinapagana ng kable kundi sensor na po. At ang pinakamalupitang features pa nga na inilagay dito ni Zontes Motorcycles ay meron na po itong cruise control. Ibig sabihin kapag ginagamit mo na ang motor na ito lalo-lalo na sa mga expressway ay may mga times na hindi mo na kailangan pang humawak sa manibela nito. Akusa itong magmamaneho para sa'yo, which is very convenient and relaxing lalong-lalo na sa mga gagawin mong biyahe dito sa motor na ito. At syempre hindi pa rin mawawala sa kanya yung pangmalupitang features na front and rear camera. Napakaganda nga rin sa part na to dahil parang naka-forged carbon na rin po siya pagdating sa rear fender niya. At narito naman po ang engine specs at features nitong pinakabagong version ng 400G mula kay Zontes Motorcycles. At narito naman po ang huling pinakabagong motorsiklong nilabas ni Zontes Motorcycles dito sa Makina-Moto Expo 2026. Isang sports bike to na yan po ay ang pinakabagong Zontes 703RR. Another new sports bike na pagpipilian natin when it comes to expressway legal and big bike category dito sa Philippine market na ino-offer sa atin ni Zontes Motorcycles sa mga mahilig mag-racing dyan at yung mga rider na mahilig sa mga sports bike katulad nito na magiging available na rin sa mga kasa ni Zontes Motorcycles at Bristol Motorcycles nationwide. Kaya naman sa mga fan ng mga sports bike dyan ay abangan nyo na itong pinakabagong Zontes 703RR na talaga naman napakagwapo at bagay na bagay sa mga mahilig mag-racing katulad mo. Doon talaga dinesign at dedicated itong bagong motorsiklong ito mula kay Zontes Motorcycles. At kung curious ka nga sa mga engine specs at features nitong motor nito, ito tignan nyo na lang po dito na naka-display na technical specification niya.
Alright, so dito naman tayo kay Cove Motorcycles na under din mula kay Bristol Motorcycles. May mga upcoming new big bikes nga po silang ilalabas sa Philippine market this year 2026 at narito ang ilan sa mga yan. Ito nga pong nakikita nyo ngayon mga kamo sa itong pinakabagong Cove Lancer KY600 na isang cruiser type motorcycle. Pakaganda at napaka-unique nga rin ng design nito, nakakalain mong para kang si Batman kapag sinakyan mo tong motor na ito. Napaka-brusko at bagay na bagay sa mga matipunong rider na kapag sinakyan mo ay talaga naman mapapalingon lahat na makasasabay mo sa kalsada. Well, pagdating naman po sa engine specs at features nito, hindi ko pa may papakita sa inyo dahil wala pa pong available na specs dito na naka-display. Pero ang malinaw lang sa lahat, ito po ay 600cc engine displacement na po. At dagdag pa ni Cove Motorcycles, ito pong Lancer KY600 ay gumagamit ng B4 engine na kadalasang ginagamit sa mga Ducati motorcycles. Kaya naman kung titignan ay hindi rin basta-basta ang engine nitong Cove Lancer KY600 dahil equipped na rin pala ito ng B4 engine na kadalasan natin makikita sa mga Ducati motorcycles. And another new model na naman mula pa rin kay Cove Motorcycles, itong Cove 625X na isang adventure motorcycle. Kung titignan ay halos may kahawig siya sa BMW dahil na rin sa laki at lapad nitong motor na ito, na napakaganda nga rin po ng design at bagay na bagay sa mga adventure rides, mapa solo or kung may back ride ka man. Very futuristic din na mga ilaw nitong Cove 625X na ito na naka-projector lamp na po. Napakaganda ng positioning ng daytime running light niya rito na parang nagsilbing kilay niya, kaya mas lalong tumapang itong motor na ito. Sayang nga lang wala din naka-display na engine specs at features nitong bagong 625X na ito mula kay Cove. Pero kung curious ka talaga sa specs at features nitong motor na ito, ay kayo na lamang po ang magpag-ugnayan kay Cove Motorcycles o di naman kaya kay Bristol Motorcycles. Okay, so dito naman tayo kay Lambretta Motorcycles. At narito naman ang mga bagong motor at scooter nila na nilabas dito sa Makina Moto Expo 2026. So let's begin with this all new Lambretta G350 na una nga pong nasold sa pasimuno ng event nito, walang iba, the Makina itself, Mr. Zach Lucero. Kaya naman wala nang nangangas na umupo pa dito sa G350 na ito mula kay Lambretta. Dahil nabili na nga po yan na nag-iisang Mr. Zach Lucero, the Makina itself. Napakaganda nga po ng kulay itong bagong classic scooter na ito mula kay Lambretta na full red color ang paint finish. Siguro mahilig talaga sa kulay pula si Sir Zach Lucero, no? Kaya naman binili niya na itong pinakabagong G350 ng Lambretta. Kilala si Lambretta Motorcycles sa paglalabas ng mga classical scooters talaga, no? Kaya naman kung pag-uusapan ng classic scooters, dalawa lang naman yan Vespa or itong Lambretta. By the way, nandito nga rin pala si Vespa Motorcycles sa Makina Moto Expo. Kaya lang hindi na natin sila pinicture dahil wala naman mga bagong labas mula kay Vespa. At narito naman po ang mga engine specs at features nitong bagong classic scooter nito, the G350 mula kay Lambretta. Alright, so another new model pa rin mula kay Lambretta. Narito ang X300 na mala racing concept ang design dahil sa style ng mga decals niya. Napakaganda at napakagwapo nga ng isang ito dahil sa kulay niya, no? At ayun nga, meron pa siyang ganitong design ng decals na mala racing type, no? Kaya naman kung Lambretta scooter lovers ka, ay magugustuhan mo itong pinakabagong X300 nila na dinisplay dito sa Makina Moto Expo 2026. Napaniguradong lalabas na rin sa mga kasa ni Lambretta nationwide dito sa Pilipinas. Ayon pa kay Lambretta Motorcycles, limited edition nga lang po itong X300 na ito. Kumbaga paunahan na lang talaga, no? At ito naman po ang kanyang mga engine specs at features. The all new Lambretta X300. Ito naman, bago pa rin mula kay Lambretta, the B200 Special. Itong color blue na yan na classic scooter din mula kay Lambretta, no? Ito naman po ang kanyang engine specs at features. Ayan. And then ito naman yung unit, color blue, napakaganda, oh. Sa mga color blue lovers dyan, ayan, so magugustuhan nyo itong
B200 Special mula kay Lambretta. So lipat naman tayo dito kay Royal Enfield at narito naman ang mga bagong motorsiklong nilabas nila at inireveal dito sa Makina-Moto Expo 2026. So simulan natin dito sa pinakabagong mala scrambler type motorsiklong mula kay Royal Enfield. The Royal Enfield Burst 650. May pagka-classic scrambler nga po ang itsura nitong motor na ito mula kay Royal Enfield. At ang nagpa-unique pa dito yung kulay ng mismong chassis or frame niya. Kadalasan kasi ng mga kulay ng mga chassis na nakikita natin kundi black, silver, pero itong Royal Enfield Burst 650, yung kulay po ng chassis frame niya may pagka light green. Kaya naman unique na unique talaga at talaga naman bagay na bagay dito sa scrambler type na motor na ito. At narito naman po ang mga engine specs at features nitong Burst 650. By the way, yung mga nakikita nyo tangke sa taas, pwede nyo po yung ma-sold separately kung ano yung tipo yung design dito sa motor na ito. Ang galing no, hindi lang yung basta iisang design lang siya. Pwede kayong mamili kung anong tipo yung design ng tangke dito sa Burst 650. Alright, so ito naman yung pinakabagong version ng Himalayan mula kay Royal Enfield. Kapag sinabing Himalayan nga ay unang papasok talaga sa isip natin ay mula kay Royal Enfield. Dahil kay Royal Enfield talaga originally ang model na Himalayan na ginagamit din sa mga terrain at adventure rides. Kaya naman kung papansinin ninyo ang design nitong Himalayan ay para doon talaga. Pero pwede nyo pa rin naman tong gamitin as a city ride kung gugustuhin ninyo. Pero kung gugustuhin nyo rin naman ng mga adventure rides swak na swak itong pinakabagong Himalayan mula kay Royal Enfield. At ito naman po ang mga engine specs at features niya. Kagaya din sa nauna natin pinakita na Burst 650, pwede rin kayong mamili ng design ng tangke dito sa Himalayan na sold nyo separately. Magiging depende na lang yan sa magugustuhan yung design dito sa Himalayan na bibilihin ninyo. So dito naman tayo sa bago rin mula kay Royal Enfield na pinaghalong cafe at scrambler type, no? Yan ay ang Royal Enfield Hunter 350. Napaka-brusko at macho nga rin ng motor na ito, no? Na kapag sinakyan mo magmumukha kang si Coco Martin. Matching of white and black nga ang kulay nitong motor na ito. Na talaga naman magugustuhan mo kung mahilig ka sa mga ganitong kulay ng motor. At mahilig ka sa mga ganitong concept na cafe at pinaghalong scrambler type. At ito naman po ang kanyang mga engine specs at features. So gaya doon sa dalawang naunang pinakita natin, pwede nyo rin pong masold separately ang design ng mga tangke nitong Royal Enfield Hunter 350. At narito naman po ang ilang pang mga bagong motorsiklo mula kay Royal Enfield tulad nitong Bullet 350. At ito naman po ang kanyang mga engine specs at features na pwede nyo rin pong palitan ang design ng tangke nito, sold separately. And lastly, mula kay Royal Enfield pa rin, the Meteor 350 na may pagka-classic cruiser type nga po ang dating. At narito naman po ang kanyang mga engine specs at features. So pwede rin kayo mamili ng kulay ng tangke dito sa Meteor 350 na magugustuhan ninyo. But then again, sold separately po yan. Dito naman tayo kay Italjet, isang Italian brand motorcycle. Narito naman ang ilan sa mga bagong motor nila na inilabas dito sa Makina-Moto Expo 2026. Umpisahan natin dito sa Italjet Dragster 700 na masasabi kong isa nga sa pinakamalupit at napakagandang motor na nakita ko dito sa Makina-Moto Expo 2026. Ano ba naman kasi kakaiba talaga yung itsura niya, mamos, no? One of the kind talaga at one of the rarest talaga dito. Dito kasi talaga nakilala sa Italjet yung paglalabas nila ng mga motor na yung ganito talaga yung mga itsura, tulad ng mga nakalabas yung metal frame, tapos yung mga piyesang nakalagay hindi rin basta-basta, no? Kumbaga talagang pang mamahalin talaga, tulad nitong tambucho niya na naka-Akrapovic na, tapos may built-in stabilizer pa. Hindi lang natin alam kung ano tatak niya, no? Pero siguro mamahalin din niya at hindi rin basta-basta. Tapos tignan nyo naman yung itsura niya rito, mga kamuso. Diba napakaangas niyan? Tapos meron pa siya napakaangas na windshield dito na clear. Tapos by the way, mga kamus, meron pala yung built-in camera front and rear. At ito naman po yung kanyang mga engine specs at features.
At ito naman sa tabi niya mga kamos yung pinakabatang version ng Italjet Dragster 700, yung 459 naman. Sa itsura parang magkamukha lang din sila ng 700, no? Bali ito may two-tone color nga lang na black at silver gray. Magmula sa design at forma hanggang sa mga accessories na nakalagay dito ay parehas lang sa 700 na una natin pinakita. Kaya naman sa mga pyesa pa lang ng motor na nakakabit dito sa mga motor ni Italjet ay masasabi natin talagang hindi ito para sa lahat. Dahil expect natin dito sa Italjet ay ang mamahal na mga motor nila rito. Lalo na't Italian brand pa man din ang motor nito. So before I forgot, yung stock suspension nga pala nito ay naka all-ins na. Maging dun sa 700 na nauna natin pinakita. At ito naman po yung engine specs at features nitong Italjet Dragster 459. Alright, silipin naman natin kay Euro Motors. Narito naman na mga bagong motor na nilabas at na-reveal na dito sa Makina Moto Expo 2026. Simulan nga natin dito sa pinakabagong version ng Europeak. This one is the Europeak X110. Isa ito sa 110cc underbone motorcycle na napakatipid sa pagkonsumo sa gasolina ni Euro Motorcycles. At dito nga sa pinakabagong version ng Peak X na ito ay napakaganda ng design niya. Mas pina-premium at mas pinapogi pa compared sa old version nito. Para magkamukha na nga sila ng bagong Honda RSX 110 sa itsura pa lang. At dito po sa bagong version ng Europeak X110 naka-digital instrument panel na po ito. Kaya naman futuristic na rin ang design ng kanyang instrument panel. Compared dun sa older version, naka-analog pa po. Okay, so nilabas din ni Euro Motors dito sa Makina Moto Expo ang upgraded version ng ADB scooter nila, the Euro Falcon. Yung old version po kasi nito is 180cc engine displacement lamang, pero dito sa pinakabagong Euro Falcon, ito po ay naka 200cc engine displacement na po. Kumbaga upgraded version na po ito. Kaya naman paniguradong marami ang matutuwa, lalong-lalo na yung mga gumagamit ng mga motor ni Euro Motors. Specifically dito sa Euro Falcon, na upgraded na ang engine nito from 180cc, ginawa na po siyang 200cc engine displacement. Malaking big leap yun mga kamots na dito sa scooter na ito. Kaya naman kung balak mong i-upgrade ang Euro Falcon 180i mo into a new 200cc engine displacement, abangan mo sa mga kasa nila itong Euro Falcon 205 na malapit na pong ilabas ni Euro Motors sa mga Mitsukoshi or SYM Motors. And yung last unit nga na nireveal nila dito sa Makina Moto Expo ay itong upgraded version din ng Euro Griffin. Yung Euro Griffin po, yun po yung kamukha ng Aerox ni Yamaha. At dito nga po sa bagong version ng Euro Griffin na to, ito po ay upgraded engine na po na 200cc engine displacement na rin. Dati po kasi yung Euro Griffin is 180cc engine displacement lamang po. Kaya naman napakalaking upgrade na rin po dito sa motor na ito. At meron na nga rin po itong built-in front camera. Isa nga po sa mga idinagdag na napakagandang features ni Euro Motors dito sa bagong Euro Griffin 200. Kanyang bagong looks at design para siyang pinaghalong Aerox version 3 at X-Max version 2 ni Yamaha. Napakaangas at napakagwapo nga rin ng itsura ng gilid nito, lalo na sa tambucho niya na naka two-tone color. At ang kagandahan pa dito mga kamos ay naka disc brake na rin po ang likuran nito at naka dual shock absorber with sub tanks na po ito. Ayon pa kay Euro Motors, equipped na rin po ito ng dual channel ABS at traction control system. Tignan nyo naman yung radiator cover niya, naka forged carbon na po yan. Kaya naman napakalaking upgrade talagang maituturing ang ginawa ni Euro Motors dito sa Euro Griffin from 180 to 200cc engine displacement. At panalong-panalo na rin lalong-lalo na sa mga magagandang features na idinagdag dito ni Euro Motors, tulad na lamang nitong YECBT niya. Yes po, tama po ang nakikita ninyo. Ito pong Euro Griffin 200i na bago ay equipped na po ng YECBT. Ibig sabihin yung panggilid na po nito hindi na po gumagamit ng bola. Nakagaya sa NMAX version 3 at Aerox version 3 ni Yamaha. Kaya naman kung nagustuhan mo itong upgraded version ng Euro Griffin 200, abangan mo ito sa mga kasa ni Euro Motors ngayong taon na ito, dahil paniguradong ilalabas na nila ito sa mga kasa nila nationwide, na isa sa mga magiging pambato from Euro Motors pagdating sa mga maaangas at napakaganda at napakagwapong scooters under 200cc engine displacement. Alright, so pag-usapan naman natin
natin yung mga electronic vehicle or electronic bike na nilabas dito sa Makina Moto Expo 2026. Simulan natin dito kay NXT, one of the leading brands when it comes to electronic scooter na mabibili natin dito sa Philippine market. Simulan natin dito sa NXT Storm na mala ADB style na electronic scooter. Napakaganda at napaka-elegante nga po ng electronic scooter nito, nakakalain mong motorsiklo na dahil sa design niya. Para siyang may hawig sa Honda ADB 150 ni Honda Motorcycles, no? Next naman, ito mukhang maxi scooter naman to. Mukhang NMAX naman tong tong electronic scooter na ito mula kay NXT. Ayan, so meron na rin po siyang libreng crash guard tsaka MDL. Mukhang talaga siyang motor na motor talaga, no? Okay, next ito naman Storm XR. So iba naman to doon sa nauna natin pinakitang Storm na color black. So ito ay balita ko marami doon mga features na wala doon sa nauna natin pinakita, no? At ang pagkakaalam ko, isa daw po ito sa pinakamabentang electric scooter na naka ADB style mula kay NXT, no? Meron na rin kasamang crash guard, may MDL na rin, naka LED yung mga ilaw, naka inverted fork. Talaga naman panalong-panalo na rin, no? Bagay na bagay dito sa bansa natin sa mga gustong magpalit na ng electronic scooter. By the way, meron na rin po pala itong built-in front camera, pati na rin sa likuran. Kaya naman kung usapang modern features nga lang ay hindi rin papauli itong electric scooter na ito mula kay NXT. At ito naman po ang kanyang mga engine specs, motor specs, battery specs nitong Storm XR. Ayan, sana nakikita ninyo. So sa halagang 168,888 pesos mapapa sa inyo na itong electric scooter na ito mula kay NXT, the Storm XR. So kung gusto niyo naman yung mala classic style, yung kamukha ng Vespa, meron din si NXT niyan, no? Electronic scooter na mala classic style. Ayan. Elegante nga rin ang design nito na meron pang carbon design sa ilang mga pairings niya rito. Tulad dito sa headlight, sa gitna ng pinaka-body niya, naka-carbon na po yan. Meron din pong napakalawak na footboard. So yan po yung NXT Silo Pro. Ayan, Silo Pro pangalan yan mga kamots. At ang galing, oh, meron na rin siyang kasamang saddle bag sa likuran, no? Additional compartment. At ito naman po yung kanyang engine specs, motor specs at battery specs. At syempre nandito rin sa Makina Moto Expo 2026 si Sunra, isa rin sa mga manufacturer ng electronic scooter dito sa Pilipinas. At narito naman ang ilan sa kanilang mga dinisplay dito sa Makina Moto Expo 2026. Nandyan ang kanilang Sunra Legend, Sunra Future, nandyan din of course yung Sunra K3, and lastly of course yung Sunra Dream 6. Kaya naman kung gusto nyo malaman ng mga specs nitong Sunra electronic scooters na ito, follow nyo na lang sila sa kanilang Facebook page, Sunra Philippines. Kung gusto nyo makabili ng mga electronic scooter na ito kagaya nitong mga dinisplay nila sa Makina Moto Expo 2026. Alright, so yan mga kamots, bali nakalabas na tayo ng SMX. Napakita ko na sa inyo yung mga bagong labas na motor. Ni-reveal doon sa event na yan ngayong 2026. So sana nabigyan ko kayo ng idea sa mga nagbabalak bumili ng motor ngayong 2026 kung ano yung mga dapat yung abangan. So abangan nyo pa yung mga susunod na vlogs natin, lalong-lalo na maraming nilabas na motor dito sa Makina Moto Shows dito na ginawa sa SMX Convention Center. I-feature din natin yan separately sa ating YouTube channel, yung mga bagong labas na mga motor niyan. So muli maraming salamat sa inyo mga kamots. Stay safe, ride safe always.